Guys, for today's video, siguro tama lang na pag-usapan natin to all about the Maya Black Credit Card. Personally po ako, hindi po ako nag-commit sa Maya Black Credit Card kasi nabigyan na po ako ng Maya Landers Credit Card with a high credit limit. Trinay ko po itong Maya Black Credit Card para mapakita po dito sa ating YouTube channel. However po, dahil ang naibigay po sa akin is unsecured, wherein I need to deposit money para maging collateral dun sa credit card, hindi ko na po pinagpatuloy. Pero i-discuss po natin yung mga naging issue ng mga nag-open ng Maya Black na secured credit card in terms of cancellation. Medyo nahirapan daw po talaga silang kunin ang kanilang deposit. Okay, tara pag-usapan natin po yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so na-discuss po natin yung Maya Black na credit card wherein you can watch it na lang po dito sa video na ginawa po natin. Na-explain ko po dyan what is a secured credit card, what is an unsecured credit card. But to just give you context, Maya Black is being offered as secured and unsecured. Secured is kailangan ng collateral. Unsecured is wala namang collateral. So if you're given unsecured credit card na hindi nag-a-ask ng security deposit, then you are one of the lucky. Pero pag secured credit card naman yung binigay sa inyo at gusto nyo lang i-testing, magdalawang isip po kayo. Or maybe hindi kayo 100% na sure na gusto nyo yung credit card na yan. Bakit? Kasi nga po, merong mga nag-avail ng Maya Black credit card and then kala po nila talaga is madali lang kasi wala naman po silang inutang. So pina-close lang po nila tapos maghihintay lang po sila para maibalik ang kanilang security deposit. Doon nagkaroon ng problema. Apparently, under the terms and condition, nakalagay po doon na once na ma-settle nyo lahat ng pagkakautang nyo with Maya Black credit card, you can ask for it to be closed na. However, the security deposit will only be released to you after ng 31 days. So, may holding period na 31 days. After that, dapat makukuha mo na yung pera mo. So, doon nagkaroon ng problema itong mga nagpa-cancel ng Maya Black credit card. And ito po, babasahin po natin yung naging issue nila. Posted by UXX Blues Clues. Sabi po niya, I canceled Maya Black's credit card but they haven't returned my security deposit. They wanted me to deposit 20K to open one. Curious to know what they offer, I did. Scanned it and immediately decided it's not for me. I canceled the card and security deposit account on the same day, May 17. So, nag-create siya and then close niya rin kagad ng May 17. They said that they will return the money within 31 days, minus all the credit card balances. Yun nga, kapag meron pang balance. Pero syempre, dahil wala nga, dahil within the day, yun. It's the 32nd day now. They have yet to return it. Been pestering them since yesterday. But in the usual Maya fashion, they'll just skirt around you with escalation and other loopholes to not give you what you need. I will never avail of Maya products again. Their CS is literal garbage. And then, may mga nagsa-second demotion. Yan. Same here, hindi pa nababalik ang security deposit ko. Isa, nakalagay dito, 40 days na sa akin, wala pa rin. Tapos, 25 seconds, di pa nababalik, etc. etc. So, you know, yung mga issue ng mga nandito is, hindi pa na ibabalik yung kanilang security deposit. Meron na dyan na ang ginawa is they contacted the BSP para maging aware sila dun sa nangyayari. Since the application process is already system generated, meaning determine na sa system kung unsecured ka or secured ka, hindi ba dapat pati yung pag-re-release ng security deposit as long as wala nang charge dun sa account and na-close na yung card, kahit sabihin natin may mga matcha-charge doon ng mga subscription, close na yung account, ibig sabihin hindi na pwedeng pumasok, diba? Cancelled na, ibig sabihin kahit na anong charge ng subscription mo doon, hindi na mag-go through. Hindi ba dapat madali na lang yun, i-release? O given, naghintay na sila ng 31 days. Pero bakit pa nagkakaroon ng problema? Diba kung nakasistema ka naman, dapat pati yung pag-release ng security deposit mo, hindi pa hirapan. Bakit pa kailangan kontakin ng customer service para lang ma-release yung pera nila? Yun yung problema. Right now, hindi natin sigurado kung manual ba nire-release yung security deposit. Meaning, kailangan pa ng intervention ng isang tao to double check everything na maayos na bago nila i-release o system generated. Kasi kung system generated, medyo mas okay.
Bakit? Anong meron? Pero kung kailangan ng intervention ng tao, may problema. Bakit hindi nagawa kagad ng tao na yon dun sa span ng 31 days? Basically, the service level is 31 days. So, ibig bang sabihin dun sa taong gumagawa na yun, kung may tao man, hindi niya ginawa ang trabaho niya within the deadline? Mapapaisip tayo, bakit? Anong rason? And sana sige, i-release mo. Pag na-release mo, sabihin mo sa akin bakit natagalan ka. Wala. Hindi natin sila makakompel. Kasi itatago na nga lang nila sa mga processes na hindi naman natin alam. But don't get me wrong, guys. As I said, Maya Black Credit Card can help boost your credit score, your credit rating. Yun nga lang, kung hindi ka talaga decided dito, mag-isip-isip ka. Kasi kung kunyari, hindi ka carded individual and ito talaga yung kinuha mo, ito na yung magiging path mo para pataasin ang credit score mo. Maybe after 1 year, pwede mo nang gawin itong Maya Black Credit Card mo as a reference to your application sa mga banks ng ibang credit card. Kasi minimum ng 1 year for you to make that credit card as a reference. Okay, so now the question is, naibalik na ba? Well, ito, nag-update naman yung thread starter sa Reddit. So, ito, nag-update siya. Hindi pa rin bumabalik. Nag-update ako sa BSP na wala pa rin resolusyon yung complaint ko. For anyone na balak mag-Maya for savings, credit, or loans, run. Masasayang lang ang oras at pasensya nyo as in visit sila. Well, feeling ko, nakaka-stress nga naman talaga yung mag-follow up sa customer service. Diba? It should be automatic Final update. Binalik na nila today. Oh my God, finally. Tinanong siya how many days it take. Sabi niya, 38 days in my case. Nakaka-stress. Grabe. Yan ay maliit na amount pa lang. So, ito ay nasa 20,000 pesos lang na security deposit. What more kung tinaasan mo ang security deposit mo? What if, di ba, ang SLA nila, sinabi nila sa terms and condition na 31 days. Pero, sabihin natin, may pera pa naman ako sa Maya. Pwede kong gamitin yun. May paggagamitan ako. Sige, cancel ko. Maghihintay ako ng 31 days. Tapos hindi pa dumarating. Di ba? In short, naging pahirapan ang pagkuha ng mga naging customer ng Maya Black Credit Card sa kanilang security deposit. And then again, sinasabi ko po sa inyo na kailangan po natin maging sure na gagamitin po natin itong Maya Black Security Card na i-apply nyo kasi ganito po yung mga experience nyo and baka hindi po natin alam kung later on mapapaganda nila yung customer experience or same lang or medyo mas mapangit pa. So, make sure na decidido po kayo to have a Maya Black Credit Card. Okay, for our question of the day po, nasubukan nyo na po bang tumawag sa customer service and out of your frustration talaga sa hassle sa inyo, napapakita nyo po yung galit nyo dun sa customer service. Hindi naman po kayo siguro galit dun sa tao, di ba? I mean, dun sa process, dun sa kumpanya. Bakit po kaya? Hindi nyo napigilan? Ano po yung naging eksena nun? Bakit nangyari yun sa inyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout po kay Maylene Estrada at Maylene Estrada 5624. Sabi po niya, shoutout po from Cavite po, next vlog. Ayan. Kay Maylene Estrada, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Thank you so much. And sa mga nanonood po sa akin dyan sa Cavite area, shoutout po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so that you subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!